igsoon. Okay, so as we gather here today, and before we start sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, I know we are gathered together, kitang tanan, kauban sa usag-usa, magsimba sa Ginoo, and that's a good thing nga atong gibuhat. And also, unta sa atong mga sikreto pod nga mga panimalay, unta kita pod na ay kasing-kasing nga mosimba sa Ginoo. Maayo nga kitang tanan nagtapok dinhi, kitang tanan nakikita sa usag-usa. Nindot kaayo ang magtanaw sa mga igsoon nga naa o magulta kung muna ay wala sa kaning nga tigom. So ako nalipay gid ko personally na makakita sa igsoon nga adinhi. Anya but I hope nga ang matagusa na ay kasing-kasing gayud nga nagsimba sa Ginoo sa ilang sikreto o sa tago o kung sila na lang usa bisan sa akong bisan sa ako mao na kini ang atong sugdan karon unta ang matagusa magmalipayon nga magsimba sa Ginoo tungod kay sila sa ilahang kauban sa Ginoo nga sila po dun dasig. Wala ko kahibaw sa kung unsa ang inyong makinabuhi sa kung kamo na lang kauban ng inyong kamo sa Ginoo. Pero unta sa atong pagsimba karon ang ma-manifest ba kung unsa na to makinabuhi kung kitara. Mao na kung ahon-ahon na pod sa makaigsuonan. So ma-feel man nato ang makaigsuonan na naluya na ma-feel nato kung unsa nila gi-portray pod ang kung naa sila dinhi sa tigom. So despite ana itapok man gihapon ta sa Ginoo. Despite ana marag kana ang luya or bisan og kana ang tapol or puol na still gitagaan gyapon ta grasya sa Ginoo nga magtapok. So ato gyud ning gamiton ang panahon nga makasimba gyud ta sa iyaha. Ma-remind na pod ta, balik na pod kay naaman ta gitagaan man ta grasya sa Ginoo nga makabalik dinhi. So ana kasing-kasing kay nalipay gihapon magtan-aw sa mga igsoon nga naa dinhi. So atong kantahon ang kining awit atong tinuod nga kasing-kasing ba. Kung wala na ang igsoon, kung wala na ang microphone, kung wala na ang camera, kung wala na siya unsa atong kasing atubangan sa Ginoo. So kantahan nato mga igsoon ang atong awiton karon. So let's open our hearts to the Lord, the heart worship. In the music fades, all is stripped away, and I simply just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll give you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you.
myself. It's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. You're looking into my heart. Looking into my heart. You're looking into my heart, looking into my heart. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Let us pray. Thank you, Lord, for this day, Lord Jesus, and give us a repentant heart, Lord. I know we are weary, we are tired, we are not true. We lie, Lord God, in how we present ourselves sometimes. And tabangi mi Ginoo nga magpakatinuod mi Ginoo sa mga kasing-kasing, Lord. All the more kung kami na lang mag-inusara, Ginoo, ikaw ra nakakita sa mga binuhatan, Lord. Unta ana nga bisan kana lang nga higayon, Ginoo, kami maging matinud-anon sa mga kasing-kasing og mo repent sa mga naapay panahon, Ginoo. Ikaw nakahibalo sa mga kalayo panahon. Ikaw kahibalo, Ginoo, sa among mga giagian karon, Lord. So tabangi kami. Ikaw nag-extend pa, Ginoo, sa imong mercy. Na kaming tanan nagatapok pa dinhi unta maka-bless. Mabless kami, mabless na mo imong pangan, Ginoo, karong adlaw. And bisan pa man, Lord God, sa magatan-aw ani diha sa screen, Lord God, I pray nga malasasig pod, Ginoo. And I hope, Lord, padayon lang gid, Ginoo, sa pagdagana ning alumba, Ginoo, nga imong giset sa amo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. We will be weary, pero padayon mi, Ginoo, nga mo dagan, Lord God, sa kanang alumba, Lord Jesus. And I pray, though we are lacking, Lord God, I know you will continuously supply us. We just lack faith sa pagtuo ni anak, Ginoo, and give us faith, Lord. Increase our faith, Lord, that you will give us the tuuhan na mo, Ginoo, nga wala gyoy makapugong, Ginoo, kung kami mutuo lang, kami musunod ra gid sa imong kabubuton, Lord Jesus Christ. And may that be our hope, nga pagsunod sa imuha, Ginoo, bahalag wala may kasabot sa mga nahitabo sa palibot sa sulod sa gawas.
Ang hamong hope, Ginoo, ikaw ra ang bahala sa tanan, Lord. And siga kami, Ginoo, salamat kaayo sa adlaw, salamat kaayo sa kasing-kasing sa mga kaigsuonan nga nibalik gihapon dinhi sa tigom, Lord, despite man sa ilang mga kalayahon, whether sa kalipay kagulanan man, Lord God. Salamat kay naa sila dinhi sa kakapoy man sa physical nga lawas. Salamat kay nagpadayon gihapon, Ginoo, ikaw ra ginanghatag na magkusog, Lord. Kung kami lang, Ginoo, niligid may muduol sa imuha. So salamat, Lord God, and bless us. Dasiga mo makasing-kasing, Ginoo, nga nangaluya ug lipaya kami pagbalik, Lord Jesus Christ. Diha sa imong gugma, Lord, paamguha kami sa imong gugma, Lord God. Help us realize that and be with us all throughout this day and all the days of our life. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.
Okay, so mayang buntag kanyang tanan. Okay, makita man diri ang kuan. Okay, here. Wow. Okay, thank you kayo sa mga sa effort sa mga kamot nga naghandaman ni. Okay. So, dalay ko ng Ginoo sa tanan nga iyang pagagamiton, all the resources and even sa kasing-kasing sa matag usa. And hinaot nga andam atong mga kasing-kasing karon nga magdawat sa iyang pulong. Kay again, I always remember nga maon sa words sa usa ka preacher nga in a Sunday, it's always a clean up time. Dili siya like kuan, Sunday mo ako musimba ko kay para aron nga makakaton ko sa pulong. Tinuod makakaton ta sa pulong. Pero ang atong adlaw-adlaw mo gud ana mag-gauge ba? Makita pod somehow sa ato apong nga mga kinabuhi kung unsa ang ato ang mga lihok through the week and then makita ta dayon ka Sunday. But ang Ginoo nag-offer gid always, nag-offer gid siya always og healing, nag-offer gid siya always gyud kusog. Mo nang nag-ingon gid ang Ginoo nga not to forsake the assembling of ourselves together kay hapit ng adlaw sa iyang pagbalik. So, parang gaganihan nagpasalamat ko sa Ginoo gyud kay lahi gyud ang nasa tigom. Or if kung naabot man sa point nga naluya gyud within the week, then sige, recharge in the Sunday. Pero ako mag-auhag gyud every day. Always gyud plugged in gyud sa ato nga Ginoo. Naka-connect kita kanunay sa ato nga Ginoo. So, karon, as we are going to read the scriptures, I ask everyone to please rise. We're going to read the book of Luke, chapter 21. And let's start with verse 5 up to 36. So, we will let the scriptures speak to itself para sa ato ang tanan. So, it is written, verse 5, "And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said, As for these things which ye behold, the days will come in the which there shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. And they asked him, saying, Master, but when shall these things be? And what sign will there be when these things shall come to pass? And he said, Take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near. Go ye not therefore after them. But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass. But the end is not by and by. Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and the kingdom against kingdom, and great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences, and fearful sights and great signs shall be there from heaven. But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. And it shall turn to you for a testimony. Settle it therefore in your hearts not to meditate before what ye shall answer. For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. And ye shall be betrayed both by parents and brethren and kinsfolks and friends. And some of you shall they cause to be put to death, and ye shall be hated of all men for my name's sake. But there shall not an hair of your head perish. In your patience possess ye your souls. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. And let not them that are in the countries enter thereinto. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. For there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken.
And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up, lift up your heads, for your redemption draweth nigh. And he spake to them a parable. Behold, the fig tree and all the trees, when they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Verily I say unto you, this generation shall not pass away, till all be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things, and that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Let's pray. Salamat kayo mo Ginoong Jesucristo. Salamat o Lord God nga imong agsaysay kanamo ang imong mga pulong sa among mga kasing-kasing. Ug nasayod kami o Dios nga imo kaning ipahinumdum kanamo whenever if we see these things now coming o Lord God, amo nga makita sa among mga palibot. But these are not things nga maka-discourage sa amoa. These shouldn't be things that will discourage us, but they should be hope, O Lord. Because when these signs are coming, then salvation is drawing near. O Lord God, salamat kayo, O Lord Jesus, for you have declared the end from the beginning. And now, O Lord God, nga imuha kaming pagagamiton as priests and kings. O Lord, nga ikaw amoy mag-equip kanamo. And now, O Lord God, that may your word that is going to be preached ani nga kabuntagon o Dios. Ang kini, O Lord God, magahatag ka namo sa pagligon o pagpahinumdum kay imuha kaming pagagamiton gayud o Dios. Sa daghan pang mabutang, giyahi kami, O Lord God, bisan ako mga ngabil, O Lord Jesus Christ, that may cleanse me, O Lord, and help me, O Lord God, at dili mga pulong sa taong ako ang ma-share, kundi ang imong pulong, O Dios, nga imong pulong mapataas, O Lord God, your Holy Spirit, O Lord Jesus, to hover upon each one of us, O Lord God, even in this room, that we will give praise to you, Lord God, because of the wondrous things that you have prepared for all of us. And Lord, we thank you for the hope, and guide us, O Lord God. Forgive us of our sins, O Lord Jesus Christ, if there be any nga nagadala ka kon sa mga kasalanan. Gayud, O Lord God, ikaw nagasulsulti, nga ikaw nagapasaylo gayud kanamo kung kami nagakumpisal gayud kanimo. Uban na kami, O Lord God, as we continue in this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah, let's take our seats. So, last Sunday, we had a message about sa giving. So, kung unsa ka important gyud nga mag-tandem gyud na ang duha nga when we say if thine eye be single, so it should be nga we are clean and perfect and also generous. So, dili lang kay sa pagbiya sa pagpakasala, kundi dapat naaputay kasing-kasing na namang gihatagon, muhatag dili lang sa monetary nga bahin, kundi sa daghang butang nga matod pa ni Paul that I have given them even my very soul. Diba? Mao to gingon sa 1 Thessalonians chapter 2. So, mao po na ang kulang sa mga Pharisees because they forgot to help what is unsay in need. And even the people who are needy, nakalimot sila sa paghatag, nagiingnan sila ni Hesus Kristo, give alms and therefore you shall be clean. Ingana. So, it's just a reminder of what it is, a single eye, let thine eye be single. So, karon, ako siyang gi-recap sad po because ang kaning Luke chapter 21, na siya'y pauna usa nga story dinhi prior sa aning atong i-discuss today. So, ang previous niya nga verses is about the widow nga naghatag lang og 2 mites. 2 mites. So, may nalay ka ng kwarta na, 2 mites. Or, if I'm not mistaken, nga more siya ka ng equivalent, sa shekel ka. Na. So, gisulti din sa Luke chapter 21, magsugod ko sa verse 1 up to 4. And he looked up to Jesus and saw the rich men casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting in thither or there 2 mites.
And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury hath cast in all the living that she had. Or atong hubaron nga naa si Jesus paglantaw niya dito sa templo, na ay daghang mga dato nga naghatag sa ilahang mga gifts padung sa treasury. Og karon nga kita siya sa kapobre nga balo nga nagbutang lang siya og 2 mites na lang dito sa treasury. Og mo'y giduulan ni Kristo, gisultihan niya ang mga disipulo og mga nagasunod niya. Ingnan ko kamo nga kaning nga pobre nga balo kay maoy naghatag og mas daghan pa kaysa aning uban. Nagid siya gi-emphasize bit ba? Okay? Ang uban naghatag ra out of their abundance. So murag mga sinsiyo na lang to nila ang nagtaging tingaga butang dito sa may treasury. Pero siya sa iyang pagkapobrehon of her penury, iya na lang gibutang ang tanan nga nahibilin sa iyaha. Wa na masilain. So 100% na gid to yung gihatag. So ang first nga picture na ko ipakita din ha. So for yung nga kanang ma-picture out ninyo kung unsa nahitabo didto at that time. So si Jesus na kanang kabantay mo na ni murag mga chests. Kanang mga chests na ay kuan dira sa sulod. Sa sulod ana niya, let's go to the second picture sa diay para ma-imagine ninyo. Second picture. Ang second picture na it looks like a trumpet but it's part of that chest nga dinha magsulod og kanang coins. Going back to the first picture. So sa first picture kanang 13 ka buok chest kay lahi-lahi na slag purposes because nag-ask ko sa kung hunahuna para asa man ni ang gihatag sa babae. Although we know nga gihatag, di ba? The Levites, ang only inheritance nila kay ang Ginoo. So nagdepend gyud na sila kung unsang ihatag sa mga tao para nila nga makakaon sila, ingana. So kanang 13 ka chest na sila laing mga functions. Ang 1 and 2 kay para ni siya sa temple, nya sunod ang 3 kay para sa pag-purchase og mga sheep and goats. Number 4 kay laylahi na sila. Nya naa pa na lain din ha sa may kinalasan, I forgot nga mga extra nga kung naay may mga lain nga kubit-kubiton nga kwarta dinha. Napoy other dinha nga naka-assign nga for improvisations, renovation, fixing sa temple. Ingana. So murag na po sila lang pagkuling-kuling mo siyag sinking fund ba. So ilahan na nga gi-contribute na diya tanan. So most probably ang babay kay naghug siya diri sa may ka-13th. 13 kay na diri sa may right to siya nga side. Pero 13 contributions no kanara ang gibutangan og kuan. So naa din ha sa pinakatumoy naghulog na siya ang babay og nakit-an ni Jesus. So mao to nga after ana ni comment si Jesus ato niya nga mas maay pa ni siya kani nga babay, mas daghan pa siya gihatag compared aning uban. So kana after nga naghatag na, you know that the story starts nga nag-share na dayon si Jesus about sa end times. The last days na dayon niya nga yang gi-message. Pero anyway, before ko mag-start, ang sa kuan kaning widow, this poor widow nga gi-commend ni Jesus ang mga verses prior ana which is ang Luke chapter 20 puro sige og rebuke si Jesus sa pride sa mga Pharisees. Mga Pharisees nga nag-challenge sa authority ni Jesus nga of whom authority man ka nagsigig share aning imong mga pulong. O gipangutana ni Jesus, sige be, ingna ko, kung kinsang authority nagikan na kang John the Baptist. Masagikan. So, katubag ang mga Pharisees. So, di po siya motubag si Jesus, kaya di mas lakasulti. Na napoy another pod nga, Master, gitawag pa ang mga kuan, ang mga officials diha, ang mga Gentiles ba, sa Roman government, nga, angay batang muhatag sa government, o dili. Tagaay ko coin dira be, kang kinsang naong na adire, kang Caesar, then give unto Caesar, which is Caesar's, give unto God, which is God's. Next na sapod, Sadducees nga nag-challenge about the resurrection. Ingana. So, giingnan ni Jesus that even si Moses giingnan sa Ginoo, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, He is not the God of the dead, but the God of the living. So it means, kung God of the living ang Ginoo, which was coined from Exodus, then it means Abraham, Moses, Jacob, Isaac are still alive until today. So di siya pwedeng ikuan nila nga there is no resurrection. So next ana naghatag na ng rebuke dayon si Jesus nga wherein be careful of the Pharisees and the Sadducees and the scribes.
Nya, mo gani ang pinaka-humble nga moment after nga nagsigi og kanang rebuke si Jesus, ang pinaka-humble nga moment kay katong widow. That poor widow. So di ako na-amaze ba nga, Lord, grabe ka mo pataas sa mga tao nga nagpaubos o ang mga tao nga nasa taas, imuha gyud nga i-brought low. I-bring down gyud sa Ginoo. Ug mao na siya nga nindot kayo ang pag-transition nganong nauna ning sa may widow because the widow gave on that chest for the things needed extra sa mga unsay kinahanglan sa building sa temple. Okay, hatag siya. Then the next dayon, ana dayon ang mga disciples. Tan-awa Lord Jesus, nindot kayong templo, tan-awa ang pagka-position sa mga gold, sa bulawan, ang nindot nga mga gifts nga naa diri. Ingon day ni Jesus, unsay gingon niya sa may verse 6, as for these things which you behold, the days will come in the which there shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Mabot ang mga adlaw, walay ni usa ka batuan na nila nga magpatong sa usag-usa. Patag yun ang tanan. So, Jesus, who commended the poor widow, nga para to siya sa building temple, makita nato nga ang Ginoo, di na siya particular yun. Di na siya particular if this temple mapanindot pa na siya or unsa. Because naa na sing hunahuna, He knows everything there flat. Flat na. Ang gilantaw na lang ni Jesus ato, di sa kadagan sila yung ipanghatag. Kaya bisang daghan kasi nagipanghatag, nindot kayong templo tanaon, pero lang kasing-kasing dautan. Mas may katong widow nga naghatag og 2 mites, knowing nga katong 2 mites, di yun na enough even to put a brick dira sa templo. Pero nakita sa Ginoo, the kingdom is in her. Kasing-kasing. Lantaw si Jesus, ang kasing-kasing ato niya. Di na particular si Jesus kung unsa kanindot ni siya ang kaning templo. Ug ang sunod dayon ana, gi-share dayon ni Jesus unsay tanan nga mahitabo in the end times. Mao na dayon to. So na-amaze ko ba nga Lord, salamat sa kaning nauna nga sorry. But then now, diri na dayon tanga part when unsay gipansulti ni Jesus Christ bahin sa end times. So here gisulti diri sa may verse 1, sa may verse 6, i-remind lang ako balik nga, nagsulti si Jesus that not be left one stone upon another that shall not be thrown down. So flat ra ginatanan, malabay ra ginatanan. So nangutana dayon sila, Master, when shall these things be? Kanus man ni siya mahitabo og unsay mga senyales nga kaning mga butanga moabot na. So karon I will try my best kung unsay mga events nga pwede nga matay up ing ana or the details aning each sa mga verses, pero dili ko ka-guarantee nga ma-cover up na ko tanan. Because it's not, sometimes na pag yung mga uncertainties pa gani na when it comes to the events. But na ako'y ganahan nga ato nga makuha why Jesus is sharing bahin sa mga katapusang mga adlaw. So, niingon diri sa my verse 8 nga magbantay kita nga di ta mailad. Kay daghan ang magaanhi karon nga magasulti sila si Kristo. Og kani mga adlaw kay haduol na. Ayaw adto kanila. So, even so, nakibalo na baya pud ta nga there are many who are declaring nga sila daw si Kristo Jesus. Sila daw si Kristo Jesus. And sometimes these people declaring nga sila daw si Jesus kay mga pangayo pud og mga tabang gikan sa mga tao in order to build up their religion. So, kasayang sa tanan nga mga contributions knowing that they are not the Christ, dili sila ang Ginoong Hesukristo, pero nagsulti ang pulong daan nga naay moabot kaning mga adlaw, false Christs. And one of the worst yun in history nga nahitabo nga sa near pa lang ni siya around 2nd century sa mga Christians kay I don't know if you've heard, nakadungog na mo aning pangalan si Bar Kokhba revolt, which is in the next picture, third picture. So kani siya, this is for information's sake. Kaning si Bar Kokhba, usa ni siya sa kanang mga nag-revolt nga gitawag sa ilahang time nga Messiah. Nay usa ka priest nga ni-declare siya da kuno ang Messiah. So karon ni-lead ni siya og mga almost 500,000 ka mga tao sa Israel, sa Jerusalem alone in order to conquer against sa Roman nga government, against the Roman colony. So nilast po ning iyahang regime mga around 2 or 3 years. Mura po pares po kan Jesus po ba ni kuan po og 3 years po gani. So 2 or 3 years, but then naay usa ka emperor nga
napildi ra gid na siya, which is si Julius Severus, if you're familiar with the name. So kana nawala ra ang kuan niya nga name, daghan ang mga Jews ato nangamatay, and then story goes on sa Israel. So I tried to research ang tanan nga mga revolts nga gibuhat sa kuan sa Jerusalem, pero tanan always failure. So naagid ang kuan ba nga mo atake sila, but then makonquer pud gihapon. So dili sila always nga kanang successful. They're always looking forward sa literal nga kingdom. Literal nga kingdom. Unsa may gisulti ni Jesus Christ katong ang mga Pharisees kinangutana, mangayo kami og senyales gikan nimo. So moto ingon dayon si Jesus Christ, ang kingdom sa Ginoo doesn't come by observation. Pero ang gingharian sa Ginoo is already in the midst of us, or it means the kingdom is in us. Naa na sa ato ang mga kasing-kasing. Dili siya nga maghulat nga naay kanang literal gyud, although we know naa sa Revelations nga naay moabot that new Jerusalem nga maoy itukod puhon ani nga kalibutan. So karon there are many other Christs nga nangabot na, and I've shared this before sa inyo hapon pod nga naapoy usa ka Kristo nga niabot po dito sa may China. He has his own Bible as well, and even many other Christs nga wherein naapagani usa ka Christ nga he was once kanang usa siya ka sundalo. Usa ka sundalo ug human sa iyang mission kalit na siya ni deklara nga siya ang Mesiyas. So kalit rin na where in whatever time that we are in, naa gini mang arise sa sadpod kana nga mga klase nga mga false Christ. Pero kani ang mga tinuod pod nga nahitabo, which is in verses 9 up to 11, nga there shall be wars, na commotions, and dili ta dapat nga angay mahadlok ana kay kaning mga butanga moabot, pero ang katapusan dili pa. Nya naay mga nations going against every other nations, kingdom against kingdom. Nya naay mga kasi klaseng mga dilubyo like mga earthquakes, famines, and pestilences. Okay. So these things usap po ni siya sa kung dili ta lig-on sa ato agayod nga pagtuo, kani nga mga butang pwede siya makahatag nato og kabalaka. Pero always makes good, as I have said kaganiha, when these signs are coming, then remember, salvation is drawing near. Salvation is drawing near. So napaki other verses pag anaha pang i-share. So guys, as I'm going to share these things, this is but just the introduction. You might be hearing daghan kay mga information. But here, ganun ako ipang-specify usa ang kaning mga butang. So, in 1 John chapter 4 verse 3, gisulti dinhi, every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereif you have heard that it should come, and even now already is it in the world. So, ang kada person, kada tao, every spirit, nga dili magakumpisal nga si Jesus Christ kaniya abot na in the flesh, kay dili siya iha sa Ginoo. Mo na nga, klaro gyud nga even si Bar Kokhba, the spirit of the Antichrist siya, gumikan kay wala nila acknowledge nga si Hesus Kristo ni abot na. The Christ has already come. Nya, daghan pa pud ang try og kanang ilang itry og debunk that Jesus Christ is not God. Daghan pa kaayo nga mga other nga mga denominations. So, now, akong padayonon sa my verse 12 to 19. Sa 12 hangtod sa 19, nagsulti dinhi nga before all these, they shall lay their hands on you. Mga tao nga against kang Jesus Christ, kay pandakpunta, i-persecute, i-deliver ta dito sa kanang mga dagko nga mga kuan lugar like mga synagogues sa ilahang nga time, synagogues, mga prisuhan, brought before kings, sa mga hari o mga rulers for my name's sake. Og kaninindot kaayo nga it shall turn to you for a testimony. So settle it therefore in your hearts not to meditate before what you shall answer, kay ang Ginoo mo'y maghatag kanato sa kaalam that our adversaries will not be able to gainsay or resist. So niri usa ni siya ka harsh nga reality nga daghan sa mga Kristohanon ang neglect kay bugat biay kay nga mga pulong that whenever if we see persecution, dalon ka before sa mga kings, before sa mga rulers for his name's sake. Karon we are not much facing persecution, but
these things could be scary or harsh, but for the first century Christians, ang mga first century Christians, kung basahon ni nila kaning mga bersikulo, norm ka sa ilaha. It is normal because ang persecution, common na, left and right. Nag-face na sila persecution. By the time they're going to read this, ang ilahagin nga ilaging mahuna-hunaan nga, Lord, salamat kay imuha na ginigipanagna. Og kami matitagaan og paglaom nga ikaw nagauban ka namo. Kay ang saad bagid sa Ginoo in Matthew that He will be with us until the end of the world. So, gipanagna na daan sa Ginoo nga this is what will happen to every believer. The first century Christians nga sila'y paglaom. But then, sa mga tao nga wala naka-face og mga persecutions, pwede ka nilang hunahunahon ni siya nga these are kanang scary things. Pwede kag dili ka kay mo focus ana nga bahina. But they haven't considered kung unsa ang faith nga naa atong mga tao nga nganong na dugangan sila og paglaom. And nganong ang ilang paglaom nagkakusgan. So, when is the book of Luke written? So, in order ka na makahatag lang nato og kanang idea. So, ako yung next picture ato dito, katong fourth picture. So, that fourth picture shows nga ang timeline when was the book of Luke. So, nakoy gi-encircle din ha. So, ang book of Luke, akong gi-try nga butangan og timeline so that makita ninyo kung unsay mga other books that are written nga written afore or kanang sa nauna pa before sa book of Luke. Daghan ang mga scriptures din ha, even mga scriptures ni Apostle Paul, even ang pinaka first banking nga book kay ang Matthew ang nasulat. So si Luke quite latter time na siya na sulat, and daghan na ang nahitabo in the New Testament, which is kay bawman ta nga si Luke is a physician o sa ka-doktor. Kauban na siya ni Apostle Paul. Daghan na silang nasinatian din ha nga mga persecutions, and there one person nga nag-ask siya for this kanang information. So niingon dayon si Luke nga siya, he hath perfect understanding of the scriptures. So iyang gi-try nga malatag tanan para kakanimo, beloved Theophilus. So mao to siya nga person. He was believed to be a governor. So gitagaan ni Lucas sa pulong, which is kani, the book of Luke. So here, these things prove nga kani nga mga pulong, it is for us nga para kita makahinuklog ba nga, Lord, the times, the signs are already here. Help us, O Lord, nga kami nga makapadayon gyud sa kani nga mga butang. But sometimes, just sit back lang there mga igsoon. You might imagine nga, Lord, wa may ka-experience og ani nga persecutions. Wala may ka-experience ani kahon. Sige lang, let's just continue. Let's go now to verses 20 to 24. So sa verses 20 to 24, gisulti dinhi, you will see Jerusalem compassed with armies. So, ang Jerusalem, kay mapalibutan siya og mga kasundaluhan, og kung kaniman mo abot, duol na ang desolation. Kaning desolation, matod pa ni sa book of Matthew, gikan ni siya sa book of Daniel, Old Testament, nga ginasulti nga the abomination of the desolation. So, sa may meaning ang abomination of the desolation? Somehow, nag-ask ko na sa una ba? Kung gitaw siya abomination of the desolation because ang lugar nga gihimong desolate, which is the temple, giguba man to siya, not one stone on top of another. Desolate, karon gibutngan og usa ka butang nga dili makapahimo niyang holy according sa iyang first nga function. There is abomination. So, gidesolate ang templo, gibutangan og butang that is sacrilegious, dili holy nga butang. So, abomination of the desolation. Gidesolate, then there is abomination. So, one day, it will come. So, history has done this over and over again. So, kapila na ni kabeses po na siya nga, mo siya na-repeated na nga history. So, ang next nga picture, ana, kay pakita na ko sa inyo ha, kay si I forgot sa pag-pronounce aniyang name, Antiochus Epiphanes. Antiochus. So, na-mention ni one time ni Bro Marvin Sadpod sa ka-sermon, nga kan si Antiochus Epiphanes, ang abomination of the desolation ngayong gibuhat, kay ang altar, nag-sacrifice siya pig for Zeus. So, Zeus, Greek god. So, iyarang gikuan lang gid nga Mark, it's like a sarcastic thing lang mga para kuan lang gani ang mga Jews, ma-provoke sila ba because it's our temple nganong gibuhat man nimo.
So, kana siya, it happened years after Daniel. So, wala pa si Christ ani nga time. Next ani, another abomination is katon sa kang Emperor Titus. So, si Emperor Titus, simple ra ako nabalaan lang ani sa una is AD 70, giguba ang templo by the rule of Emperor Titus. So, si Emperor Titus, ang abomination niyang gibuhat is after nga gi-desolate niya ang second temple, giguba ang second temple, gipatukuran og mga imahe sa mga kasiklasing mga idolo sa lugar kung asa gitukod sa una ang templo. Abomination of the desolation. So gi-abominate nila the once holy place, gibutangan na og something else that is not holy in the sight of God. So mo na siya. So here gisulti din nga Jerusalem will be compassed with daghan nga mga armies og haduol na ang kani nga adlaw nga ang desolation moabot. Og kung kani man gani moabot, ang ingon diri sa Ginoo nga kung ikaw naa sa Judea, palayo dagan dito sa mga kabukiran. 21. Og kung naa ka sa sulod niini, pagawas ka. So sometimes makaingon ka nga sa una na pamulong ba ni nato nga kanang og kung naa na gani ni ang mga persecutions managan ta sa mga bukid, which is somehow murag kama siya magamit sa nato. But ang literal gid nga gipasabot diri ni Jesus is for them nga naa sulod sa Judea, naa sulod sa Jerusalem. If kung naa kasud sa Jerusalem, if kung haduol na gani nga mga adlaw, do not desire anymore for that temple. Do not desire anymore anang mga butang nga mag-uul pa ka kung unsa ang katong karaan nga nindot kayo nga Jerusalem in the time sa Old Testament. Palayo na, daga na dito sa bukid. Where's our part? Asa man ang part na to, kita nga mga dili Hudeo, kita nga mga Gentiles, mga Pilipino. Ang gisulti nihi, and let not them that are in the countries enter thereinto. If kung wala ka sa Judea, gawas ka sa Judea, ayaw na gunahuna nga musulod ka didto. Nga na, sometimes gabasa ko ani ba, naabay na sa kung subtle thinking ba, nga ninduta tingali Lord, no, if we have the chance of a lifetime, tagaan kag kwarta nga ipaluparon gyud kadto sa Israel, ninduta, the Holy Land. People are just calling it the Holy Land. Pero ingon na sa Ginoo, where is the kingdom? It's in the people. It's not anymore in the land. There is one movie before, long time na ni siya nako nga lanta pod baka nang sa barko nga magsigitag tanan og mga salida. Naka-timing ko ato nga usa ka certain history nga there is a person whom nga siya ang usa sa gidala dadto sa Israel kay nga naman he desires nga makita niya kung asa ang location gilansang si Jesus because iya nga dunggan daw kuno muhil daw si Jesus. Pero years na ang nipas. Na-conquer na British, Muslim, ingana na ang kuan ang nahitabo sa Jerusalem atong nga time. So when he reached that place, pagtan-aw niya dito sa lugar, nakaana gud siya. Prangka pa kay siya sing una-una, wa ko'y mabatian nga gihil ba ko or unsa. Wala ka. Lugar ka siya. Nakaana ka gid siya sing una-una, lugar ka siya. And then when history runs, gitry nag-conquer sa Muslim ang Israel balik, usa siya sa gigamit nga mao'y nag-lead sa pag-protect sa Israel ug nihangyo siya sa Muslims nga pwede nga let us in peace nga mugawas na lang sa yuta ayaw mi pamatya. So gitugutan sa mga Muslim wasla pamatyan ang gawas silang tanan ug di na siya ganahan mo desire mo balik sa Israel kay wala niya nakita kung unsa to iyang mga nadunggan sa una. Ingana. So yes, it was once that holy land. Unsay gisulti sa may about sa Jerusalem atong pag time ni Jeremiah. Sa Jeremiah chapter 2, di ba? Nga ang Ginoo nagasulti nga sa una, nagbunga ni siya og righteousness kani nga yuta. Karon harlots, karon puno na sa kalaway, puno na sa mga butang na dili makapahimaya sa Ginoo. So, that was once the land. Although it is good nga maybe at some point nakita nimo kung unsa na siyang Israel na mga daghang mga butang nga maka-imagine ka kung unsay nakita diri sa Bible. Pero ang gisulti diri, once nga ang desolation kay haduol na, kamo nga naa sa mga countries, don't desire to enter. Do not desire to enter into. So kay matud pa sa 22, kani ang mga adlaw sa pagbalos na, vengeance, pa ang tanan nga nahisulat kay matuman na.
Nya, ang mga tao po nga naa dito sulod sa Judea, woe unto them that are with child, to them that give suck in those days. Kay there will be great distress sa yuta dito sa Jerusalem and wrath upon this people. So may mahitabo gyud dito. So somehow reading this, magaingon gyud ko, Lord, wa na gyud ko ilaing i-desire. Ang ato nga i-desire ang gingharian sa Ginoo. There's one time gani nga ako nga siman na ganita siman ta sa una, I was able to travel to many places, pero when I tried to look again sa kung unsa ka glorious panahon ang, like example, Singapore lang. Singapore, nindot kaayo ang mga lugar. And then, it comes to a point nga na-reminded ko ba, even gani ang Holy Land, that temple, no stone on top of the other, then it means all the glory nga makita na to, aning kalibutan, all washed out. Even gani, nagsulti ang pulong nga ang mga kabukiran patagon sa Ginoo. No matter how high, how strong Mount Everest pwedeng patago na gina sa Ginoo in his day. So, gisulti diri sa verse 24, they shall fall by the edge of the sword and shall be led away captive in all nations. So, nakahinumdum ko nga naay gisulti sa Revelations 13 verses 7 to 10 nga sige ako masahon kay para mas clear. Which is somehow related sa atong gibasa kahon dinhi. So Revelations 13, verse 7, so this is the time of the Antichrist. It was given unto him to make war with the saints. So makigira sa mga santos, og sila kay ma-overcome. Og power ang naigahom nga gihatag aning Antichrist for over all kindreds, tongues, and nations. So, para naa siya gahom nga makatake control over tanan nga mga kanasuran o tanan nga mga lingwahe, tanan nga mga tao sa kalibutan. All that dwell upon the earth shall worship him. Tanan nga naa sa kalibutan magasimba kaniya. Ang magasimba lang kay kani. Katong mga tao nga ilang pangalan wala na hisulat sa libro sa kinabuhi sa karnero nga gipatay alang kanila from the foundation of the world. So, if those people when their names are not written in the book of life, then it will tell. Because they will worship this beast. So, verse 9, if any man have an ear, let him hear. Verse 10, he that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. So, kamong ang mga tao nga naa diri sulod, they will fall by the edge of the sword and be led away captive. Matod pa sa may Luke 21. And here in Revelations 13:10, somehow, naay gi-share na din he. He that leadeth into captivity, go into captivity. Kill it by the sword, then you will die by the sword. So, ang patience sa mga santos, dili ta nga like, okay, niabot na diri ang Antichrist kita, kay mo revolt, we will go against it. Naba kay kusog. Nag-ingon na daan ng pulong that power will be given unto him. Power will be given unto him to overcome all the earth. Ingana. So, matod pa sa book of Daniel, chapter 11, ang mga tao nga iya sa Ginoo, they will do exploits. Ang sa ng exploits, they were going to study nga kanang dili ta mo follow ani niya, dili ta mo follow ani niya, because this is already the working of the Antichrist. They won't go nga on anang kaning battle face to face gani, kay di nila kaya. But they have the wisdom. They have the wisdom. Og mutudlo pud sila sa uban. Matod pa sa Daniel 11. Na these are the end times na. These are the last days. Ingana. So, if kung ang tao magkinabay sa espada, kay unsa may nahitabo, kato ganing akong gi-share kaganiha sa kang Bar Kokhba revolt. They worked against the Roman government. They thought nga kanang Roman government is already the working of the end times. So ilaha nga pildi to siya nga nasod. But because they lived by the sword, so they died by the sword. They wanted to lead people to captivity. Gumikan kay, they wanted to be against the government. Sila na hinuon po mismo ang napriso sa Roman government. So, ingana, the patience of the saints. So, karon, ang next na statement sa Luke 21 verse 24, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Gisulti din nga ang Jerusalem kay trodden down by Gentiles.
or pasabot ana, daghan nga mga Gentile nations ang mo-attack, mo try og devour sa kani nga nasod. Og kana the end kay kani until the times of the Gentiles be fulfilled. What is written sa may gisulat sa Romans chapter 11 verse 25 to 26. Basahan sa dinhi. Romans chapter 11 verse 25 to 26. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. So nigamit si Paul og usa ka Old Testament scripture nga wherein this is now going to be fulfilled. Nga there shall be a deliverer in Zion that shall turn away the ungodliness. Ang ato ang pagkadili Dios nun kay bag-uhon, usbon sa Ginoo, pinaagi ani nga manluluwas. So mao ni ang gikoy ni Apostle Paul. Og moabot na ni siya kani nga mga adlaw nga kani karon the mystery has been revealed, which is this, that the Gentiles are now co-heirs kauban ani nga mga Jews. So ang gisulti dinhi, blindness usa in part sa katong Israel, which is ang katong literal gyud din nga place, until ang fullness sa tanan nga mga Gentiles nga magatuo sa Ginoong Hesukristo will come in. Kay mo bini ang desire sa Ginoo, a people who are not a people shall call me their God. Tawagon ako nila nga Ginoo katong mga tao nga dili ako ang mga tao. And Paul mentioned it also. So mao na nga dinhi ang atuwa ka gyud nga while we are here in this generation, continue ta naga-share, continue ta nagahatag sa pulong, and we just don't know until when the fullness of the Gentiles become in. So I'm still sharing here pa ang kanisa my first part. So in Luke chapter 21, let's go back sa my verse 24. So I have mentioned kaganiha nga unsa man ang role nato we who are outside Jerusalem. So gisulti dinhi sa pulong nga those that are outside or those in other countries ay namog desire nga mosulod kamo dinhi. So unsa man ang participation nato kita nga mga Pilipino, kita nga mga hentil nga wala ato nga lugara. Unsa ang mahitabo sa ato whenever if these end times come. O mo tong gisulti sa my First Thessalonians chapter 5. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 ug 2 gisulti din ha. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Di na kinahanglan kay bawo naman si Apostle Paul gisulatan na mo ni Agira ni Jesus Christ, gisulatan na mo ni Luke. Kay si Paul aning nga time kauban sila ni Lucas. And si Lucas nagsulat siya aning book of Luke, gihatag niya kang Theophilus. So the people are encouraged nga sa una gahwa na day si Jesus Christ about aning mga butanga. So si Paul, of the times and the seasons, I don't need to write anything about it sa inyo ha. Kay you yourselves know perfectly. Kay bawo na mo. Si Jesus kapila na nagsulti that he will come as a thief in the night. So mo tong ingon dayon ni Paul din you yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Niya na si Pablo. So, verse 3, nag-exhort na dayon si Paul. So, kung ang mga tao magasulti, peace and safety, kalinaw, kaayuhan, nindot na kaayo nga ato ang kalibutan, then sudden destruction comes upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. If grabe ang travail nga ma-face sa mga tao nga naasod sa Jerusalem, sila nagpanagan sa mga bukid, nang gawas na, og na mga pipilapod, mga diaspora, or pasabot ana scattered Jews nga naa sa around China, naabot na sila Europe, they're all being persecuted, gipanggukod. Ang mga tao nga naapod sa mga nasod nga dili ra pud kayo gina-persecute, like example maybe Philippines or like places within Asia nga wala ka kaya mga persecution, unsa ato ma-experience kauban ana nila. Ang ato ma-experience is lukewarmness. Kana ang ato ma-experience mga igsuon, og ang atong participation sa timeline sa Ginoo is we will say peace and safety. Muna itong pangsultihon na sa itong mga kapalibot. Malinawon. Nindot kayo nga itong kakahimtang. Inga na.
then sudden destruction comes. Dili sila conflict. Dili sila conflict nga og kung magsulti diri si Jesus, persecution na nagsulti diri sa kaning kang sa kampol na daghan pag persecution sila nahitabo ato nga time pod nga mag-ingon pod siya peace and safety. Kay tinuod, maghatag yun, according to Revelations, muhatag yun ang Antichrist o usa ka government that there might be a bit of peace. A bit of peace. Nga matod pa 3 years or 3.5 years, ingana nga peace. But there is persecution, especially to the saints. Ingana. So, karon, let's now move forward sa kaning mga next verses, which is verse 25 to 33. So, gisulti din nga naay mga sinyales nga ipanghatag nga atong makita sa adlaw, sa bulan, sa mga bituon og sa mga ani nga kalibutan, distress sa mga nations with perplexity. Unsa maning perplexity? Confusion. Dakong confusion nga mahitabo kay perplexity na gyud ang term. The sea and the waves roaring, nya ang kasing-kasing sa mga tao kay mo fail na sila because of fear. And for looking after those things nga moanhi ani nga kalibutan, the powers of heaven shall be shaken. And I think sa previous nato nga mga nga mensahe, naka-share ko sa una diri nga naanay mga senyales or like mag-ingon na mga scientist, uy ang bulan anam-anam na siyang nagapula lagi. Anam-anam nagapula. Or like if you can see that there are so many rivers even until now nga pula gihapon ang ilahang ginabuga nga tubig. And science, they wanted to explain everything. So ilang isulti, algae, hindi siya algae. Pero tingala sila, dili man kay algae man ang naa diri. Iron oxide nga somehow common nga naa sa dugo sa tao. Kanabi ang atong dugo, it contains iron. It contains iron oxide. Nga kung imuha na nga i-extract, pwede ka makahimo tingalig metal. Kaning sa atong dugo. Tilawa na ang kanang metal o tilawa ang dugo. Na something similar sa ilahang taste. So because of iron oxide sa siya, and mao na siya ang present sa uban nga mga mga sapa karon. So these are the signs. Pero ang ingon palagi ni Jesus Christ, the end is not yet. The end is not by and by. Naghatag pa lang daan og mga senyales ang Ginoo. So karon I forgot kung sinasa kong 7th picture diri. Ipakita ka sa 7th picture. Ang next anak ni Koan. Next ni Amber Titus mo na. Okay, here. So, kani karon, since I've shared nga there will be distress of nations with perplexity, if kung nagsige mog tan-aw sa news, sa international news about Israel, so si Israel being compassed na with enemies. Most of his enemies, katuro pong surrounding ra po niya. Ang Hezbollah, ang Hamas, ang Hezbollah is from the north, Lebanon. Ang Hamas dun sa una, kay diri sa may Gaza Strip, which is Philistine sa una. And then, also, other areas like Syria, Iran ug Iraq. Okay ba? Kalimot ko kung asa nila dira ang Assyria o Babylon. Basta, either na nilang duha. Naa dira is Assyria and Babylon. And then, also other places. They all are surrounding all their eyes on Israel. Against Israel. Monang si Donald Trump, naghimo na siya accord or the Abraham Accord kay para anam-anam nga naanay peace treaty. Nanay mga peace nga iyahang makigkuan na siya ba? Nakig-negotiate na siya sa mga tao. Nya karon ang pending pa is Saudi Arabian nga peace treaty kanang murag makigkuan si Donald Trump. Makigstorya sila sa Saudi na si Donald Trump is being used to fulfill prophecy in scriptures kay because Donald Trump is protecting Israel. Dako kayo nga protectorate ang US sa Israel. Supplier sa ilahang mga missiles, may ana tanan. So, karon Donald Trump is moving his hands to bring peace dira ana nga lugar. But still, naghagapong i-declare gihapon si Iran, si Iraq, they're still against Israel, ingana. So, we still don't know how will it be in the next nga mga years to come. But Donald Trump is somehow, wala lang siya kay balo, but he is advancing prophecy. So, through pod sa administration ni Donald Trump, I forgot kung unsa to ang dating capital city sa Israel. Kalimot ko sa name ato. But that capital city was now transferred back to Jerusalem. Jerusalem is now the capital city. So, thanks to Donald Trump. And also, si Donald Trump pod ang nag-support sa pag-rebuild, usapod sa nag-support sa pag-rebuild sa Third Temple. They are now rebuilding the Third Temple. So, nag-respect si Donald Trump sa religion aning Judaism. Sige, rebuild. Unsay mga needs din ha. Ingana.
So, remember nga ako nga gi-mention kaganiha, abomination of the desolation. So, the place that was once desolate, gibutangan na og something that can abomination, something that is not anymore holy. So, dira, we don't know kung unsay mahitabo once nga mahuman na siya kanang third temple, but the scriptures are clear nga naay mulingkod dinha. Og ang mulingkod dinha is someone that is not Christ. Something that is not Christ. Og mukos siya og peace sa tibuok ng kalibutan. Pero muhatag sa persecutions for the saints. So, karon, ang next na dayon nga mga verses kay nagsulti dinhi, they shall see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Imo po niya gisulti po even ni Paul that when Christ shall come back, naa sa kapanganuran, clouds, mubalik siya with great power and glory. Matod pa sa 2 Thessalonians chapter 1, power, great glory, clouds, naa po na siya nga mga details with his holy angels. So, dire, when these things begin to come to pass, verse 28, look up, lift up your heads, your redemption draweth nigh. And somehow, more na ko na-remember ana sa may Romans 13. Let me just try and check mga ba siya nga mga verses. Romans 13:11. Nya ang chapter 13 ba ya nag-start siya about governments, how we subject ourselves unto governments, and then exercise love kay ang gugma dili ta able mobuhat na og sala sa atong kaigsuonan gikan sa gugma. Og because of that, verse 11, and that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. So the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ. Make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Dako ba yung mga persecutions ilang na-face dire? Wala nag-mention si Paul or any of the forefathers sa faith nga nagsulti. Pag anda mo dirag mga espada, anda mo dinhag mga armas, anda mo dinha armory, inyo nga kalasag, helmet, katananan, kundi ang spiritual nga bahin. Amoy giingon ni Apostol Paul, inyong pangandaman, kay haduol na ang adlaw sa inyo nga kaluwasan. And this is way back 1st century pa. Duol na daw kuno. So, how much more karon? How much more karon? The night is far spent. Kani ang atong sulubon mga igsuon. Sulubon nato, Kristo Jesus. Unsang ebidensya nga ikaw nagsulot sa kang Kristo Jesus, you cast off the works of darkness. Iya nga lihip sa kangit-ngit, imuha nga gi-cast away. Dili sa pagrayot, dili sa mga paghubog-hubog, dili sa mga butang nga iya lamang sa unod. Not to fulfill kung unsa ang mga lust sa ato nga flesh, not to give provision for the flesh. That is your armory. Mauna imong ammunition, mauna imong bala in these times sa persecution. Dili kay kanang haduol ng adlaw abot ng antikristo pagpangandam na sa tanang ammunition inyo nga kaya kay atakihon nato na dira. Ingon sa Revelations, yes, the Antichrist will be given power against all the saints to overcome them all. And if you live by the sword, you die by the sword. Santos, kung ikaw ganahan nimo mga mo go against the Antichrist, God may not be with you in that battle kay nagsulti na daan ang Ginoo. Nga mauni ang mahitabo in those days. Mauni mahitabo. Ayaw pangandam sa kung unsa ang imuhang kaya nga para in order to give a full attack. Kapila na nahitabo throughout history nga daghan nga mga Jews sa Jerusalem, they wanted to attack against the government nga mukangker nila. Wa sila kahibalo nga gigamit sa Ginoo ang Gentile nations in order to cast rebuke sa Israel. Diba gigamit sa Ginoo si Nebuchadnezzar? Ingon sa Ginoo, Nebuchadnezzar, my servant. Sulugoon sa Ginoo si Nebuchadnezzar in order to bring his purposes dadto sa Israel. Kaya ang Israel nagkasala. So gi-conquer sila anang nation. And how many times i-conquer sila? Kay ganahan gyud sa Israel, rebuild na mo ang temple nga naguba. The second temple, i-rebuild na mo, i-restore na mo ang sacrifices. Dili na lagi. Every time they have an attempt,
Muabot po laing army, atake. Nasunod, nanapoy laing attempt to restore, another army na po mo atake. And I looked in history, is there any chance nga kuan sila? Kanang naka-counter-attack gid sila ba? Somehow there are like mga around 2 nga, quite 2 or 3 nga successful ang ilang counter-attack, pero dili dugay. Another army na sadpod ang mo atake. Always canceled. Magsige sila attempt nga i-rebuild nilang altar, rebuild the temple, cancel, until the time of the desolation. Nga kanina yung ang the ultimate one. We just don't know when. Nga na. So karon, Israel is having the full support of Donald Trump in many things, but we just don't know yet ang timeline sa Ginoo. Pero hado lang adlaw if we see the signs. So mo nang gisulti diring parable na fig tree. Ang usa ka fig tree, kung hapit na gani siya mamunga, makakita gid mo. Kay naay mga magsalinsing nga mga dahon, so sama ka pud sad sa ing ana. So here, this is the most important thing nganong gi-share ni Jesus Christ diri. Dili kay para aron nga mahimutang maalamon sa history, dili kay para aron nga mahimutang maalamon nga mao na ni siya ang time, research nato ni siya kay mao ni siya o mga senyales nga naa diri nga ni nga person nagsulti ing ana. Kay mo ni ang pinaka-finale nga verses ni giingon ni Jesus. Verses 34 to 36. Take heed to yourselves, not to prepare mga bala, espada, ammunition, diing ana. Kay basin unya at any time ang inyong mga kasing-kasing overcharged with surfeiting. Sa maning surfeiting, nagkabulag-bulag na mo. Dili na nagpasabot nga because lang kay naay persecution, but because niingon ba din the love of many shall wax cold. Ang mga tao, ang ilang mga kasing-kasing will fail because of fear. So, they just wanted to depart. Mapahawa. Magpagbulag-bulag na. Nya, next, overcharged with surfeiting, di lang kay pagbulag-bulag, paghubog-hubog sad, and cares of this life. So, dili pwede nga magsige tag-rebuke sa mga palahubog ing ana, gabi, makakasala ing ana, but how about me? How about us? The affairs of this life, basig diri po tagihubog. Ing ana. O gikan ana, and so that day comes upon you unawares. Pwede nga kung i-exhaust ang siguro kadlaw nga mo ni tanan ako na research. Kahadlokin ninyo ang Ginoo. Pero bisan gani nga mapuno na tanan sa kaalam anang nahitabo sa una o unsay nahitabo karon, if kung nilabay na lang na ang mga senyales na puno ta sa mga butang aning nga kalibutan, sayang. Sayang lang gid kayo ang tanan. Sayang lang gid kayo. For verse 35, kay naay snare, trap, shall it come on all that dwell in the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. So, while naghulat ta sa pagbalik sa Ginoo, nakita nato ni tanan nga mga senyales nga naga-unfold. Pangutana, have we been faithful? Nahimo batang mainud-anon sa pagpamunga diri kaning ato ang mga kasing-kasing ato mga kinabuhi. Kay ma-amaze ta ani nga mga details. But ang gauge is that God is looking in us. Kung watchful ba bata? Remember the parable of the 10 servants? Kanang another nasad po ni siya ba kay naay parable nga gi-share si Christ sa book of Matthew nga kahinumdom mo ang gihatag sa Ginoo is 5 pounds, then 2 pounds, and then 1 pound. Sa book of Luke, ang account diri sa may Luke chapter 19 is 10 servants given 1 pound each. Ay talent Ganitans. Pero basta mo na siya ihang gi-term din nga pounds ang gigamit sa Luke. So 1 pound each. Talent sa may Matthew, pero diri kay pound. So, natingala ko ba, it's another angle na sadpod, probably of the same story. Kay, for sure, Jesus, when through His lifetime, time to time, naagi magsigpangutana. So, He's going to share the same story in order nga matanom gyud sa mga tao ang kailangan ipasabot sa Ginoo. So, nadiri nga, di lang ako ipasahang all in all, but naay certain nobleman nga niadto sa ka-far country, ug karon ang saad, magkatagaan siya sa kaging harian.
So iyang giingnan ang mga servants niya, 10 servants, tagaan ako tamo each, 10 pounds. So 1 pound, 1 pound, 1 pound, 1 pound. So sa pagkahibaw nga basig 10 pounds ang kada usa. Kay naaman pod usa ka servant nga 1 pound 1 pound gyud ang iya ha, nisulti siya ni angkon siya. So pasabot tig 1 pound ang usa. So katong evil servant kay gisulti man diri wicked to siya nga servant katong naay 1 pound nga wa gid niya gi-invest. Wa gid niya gi-invest. Wala siya excuse kay silang tanan tig 1 pound ang nadawat. Tig 1 pound. Kitang tanan tagsa-tagsa nakadawat og gasa gikan sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. The Lord Jesus Christ. Did you work for it? No one. Wala ni usa nato nga nag-earn ana akon nga makuha nato ang gingarian sa Ginoo. Jesus paid it all. What a privilege. He gave us access sa iyang gingharian. Matod pa sa Ephesians chapter 1, He gave us the earnest. Say pasabot sa earnest, down payment. The down payment of our citizenship padung sa gingharian sa Ginoo. But is the down payment yet? Down payment pa. The Holy Spirit. So now, He gave it to us. So now nga ikaw nga gitagaan ka, ana nga privilege, what did Christ say unto the servants? Ang gisulti niya diri nga phrase, occupy till I come. From the word, di ba? Kung work, occupation. So, root word, occupy. It means work. Trabaho eh. Pero di na nagpasabot nga you are working out because in order for you to be saved. You are already saved. Prove it. Prove it. I already gave you the chance of a lifetime. Pero kanang ang gihatag lang diri is ang tawhanon lang sa nga analogy gihatag ni Jesus. Kay in order nga masabtan sa mga tao, sige 1 pound. 1 pound. What will you do with that 1 pound? Dako na kay naghalaga. Kay kung sa Matthew pa na siya nga account, talent. Ang usa ka talent is equivalent to a wage of a year. Dako kay nga value. Dako kay value. So what will you do? Ana nga 1 pound. So dako na kay nga privilege. Ang ingon sa Ginoo, occupy till I come. What is said in Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Work out your own salvation with fear and trembling. Niya, di lang gipabiyaan lang po ni Paul nga, mag-workout pa ta. Verse 13, nga nagsulti, it is God who giveth you to do and to will according to His good pleasure. Pleasure sa Ginoo nga kita mahimong iyahang mga anak according to His design. According to His desire. Nga nagtanaw niya nato tagsa-tagsa, mao ni akong gidesire sa akong anak. Usa ka anak nga balaan, usa ka anak nga nagpamuhat, usa ka anak nga akong magamit kay para magsangyo pa sa uban nga mga katawhan, magdala-dala sa ako ang pagkabalaan, pinaagi sa iyang kinabuhi. Mo nang privilege akong gihatag sa imuha. Now, the Lord tells us, occupy until I come. Dili kay work it out kanang on a Sunday, or work it out kanang batanon pa ka, ikatigulang nimo, sige na lang, pwede ra ka moingon nga graduate na ka ana. Dili pwede. Walay graduate ani samtang naa pa ka ani nga unod. The only graduation that we'll ever experience is when we get to see the Lord on that day. Og siya ba musulti ba nimo? Thou good and faithful servant, come and enter into the joy of the Lord. Di siya musulti nga, thou good and faithful pastor, thou good and faithful businessman, thou good and faithful, unsa pa nang karir nga apelyido may butang dira, servant. So, naponder na ko na batuod, no? Servanthood. He wants us to work out this salvation nga ato ang nadawat. He doesn't want us nga gikan kay, if you're going to look in YouTube, like sa mga about sa mga end times, mapuno lang gid ka sa daghan kayong knowledge. Wala kay asa ka magsugod. Ang buhat na lang, nag-ask na lang ko nga unsay mga history nga nga tanan. So mao ni history. Okay, more na siya. So and then now looking into such histories, tanaw mga documentaries, tanaw ka nang mga maybe ng mga websites lang, mao ni mga details. Lord, there's so much information. Pero ang niringgid sa ako is verses 34 to 36. Walay bili ang tanan kung dili ka magbantay sa imuhang kinabuhi. Mulabay ra gyud tanan ng history. Ang katong kriminal tapat ni Jesus dito sa cross, kay ba siya anything about history? Wa man. Naay nag-work out sing kasing-kasing repentance.
He repented of what he has done sa iyang mga sala. O karon kay katapad naman niya si Jesus, wala niya biyaing opportunity. Lord, kung mabalik kasi mong paraiso, uban ako. Hinumdum ako. It's here in the book of Luke. Nga katong nga kriminal ni repent. In the book of Matthew, duha pa sila ka benefactors nga nagbiay-biay pa kang Jesus. But by the time diri sa Luke, sa last part na gyud, last minutes ang kinabuhi nakahinuklog siya. Ug mao to nisulti siya nga hinumdum ako. Wa siya'y secret formula nga I accept the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Ang iya ka gyud, Lord, hinumdum ako. Just remember me. Bidiging isulti ni Jesus, are you worthy? Kung ingon na ni Jesus sa iya nga, are you worthy? All of us. Why worthy ginato ng usa? Wala worthy nato. And so, ganahan na gid sa Ginoo din he wants to bring down the pride even sa mga disciples. Unsay nasa kasing-kasing sa mga disciples, naglook forward sila kang Jesus that he will sit in a throne and all enemies defeated and we will sit in thrones kauban sa among hari. Mo nang katong niingon si Jesus nga i-deliver ko sa mga Gentiles, patyon ko nila. Ana si Peter, no Lord. Di pwede mahitabo. Gi-rebuke din ni Jesus, Satan, pahawa dire. Nga na. Kani nga revelation sa Ginoo sa Luke 21 of the end times, iyahang gi-rebuke po niya rebuke niya sa mga disciples. You won't be expecting anything like a kingdom nga dako kayo, glorious kayo. You wanted a sign? The kingdom is already in you. And there's another scripture na sad po na nagpangutana nga the Pharisees are asking a sign. Unsay gisulti ni Jesus? There's no other sign na akong ihatag sa inyo kundi the sign of Jonas. Unsa may nasa sign ni Jonas? 3 days in the whale's belly, and then after that, he was spit dito sa Nineveh, and he caused the people maghinulsol. Kung saan nahitabo, ang mga tao sa Nineveh, naghinulsol sila. They wear sackcloth, naghinulsol sila. After 3 days, si Jonah nga naa dito sa whale's belly. Unsay ka-relate ani kang Jesus Christ? Kaya wa pa man namatay si Jesus when he shared this. Ana Jesus, nga the sign of Jonah, the same thing kang Jesus that he died, he was on the belly of the earth for 3 days. When he rose from the grave, he caused people to repent from your sins. Talikod kamo sa inyong mga sala. That's the only sign I will give to you. Kay bisang unsaon sa mga Pharisees pagtuki sa Old Testament nga mao na ni ang propesiya nga natuman, mo ni propesiya natuman, na di man nila mailahan si Jesus. The answer of the Old Testament, then there's no other sign yang ihatag kundi that sign. And that sign, many eyes were opened at that day. Daghan kayong ning tuo. But we know nga bisang dako kayo ang body of Christ at that time, anam-anam nga bulag. Mo nang nag-ana na dayon si Jesus Christ gid dinhi, ma-overcharge gyud sa surfeiting, ma-overcharge gyud sa cares of his life. Mo nang hinungdan nga daghan ang mga nangabugnaw. So that is the case of this koan. Kay kato ba yang the sign of Jonah? It is for the unbelieving generation. Kung naay mga dili pa magtotoo, kinahanglan kayo to. Pero for the Christians, lukewarmness. Bantayan nato ang lukewarmness. Kay ang Ginoo naghatag na nato ani nga dako nga privilege. He's given us such a privilege. He has already saved us. He has already given us. He has already given us salvation. So now occupy till I come. Matod pa ni Paul in 1 Corinthians 7:29. But this I say, brethren, the time is short. It remaineth that both they that have wives be as though they had none, and they that weep as though they have wept not, and they that rejoice as though they rejoiced not, and they that buy as though they possess not, they that use this world as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. Yes, kani nga chapter ba kay nag-awhag ba sa mga tao nga okay ra magminyo, okay ra pud kag single, unsay mo nga calling sa Ginoo. Pero gabi ang kuan pod ni Paul dinhi. It doesn't mean na dili na nato pwede nga i-engage sa mga butang-butang kaning kalibutan. Nasa verse 31. They that use this world, not abusing it. Nganong nakikita tayo, ma-abuse nato siya, o gikan ana, consumed na ka sa ani nga kalibutan. Could be your work, it could be a spouse, it could be finances nimo, could be your career, it could be your family, pwedeng nang ma-abuse.
And you think that it's just I'm just caring for them. It's just that kanang nakita mo na ako nga need ning ana, but then maybe you forgot kung unsang pinaka-importante nga butang. Ikaw na busy kay ka sa pag-atiman sa tanan nga imong gikinahanglan sa career, pamilya. Unya karon si Donald Trump didto nagsige nag-announce, okay, nahuman ang third temple. Let's rejoice. Ni kita wanta kibaw ana kay na busy kita, na busy kita nga. Just one example, okay? Pero kana ba? History is unveiling under our noses. Sige ra nag-unveil, sige ra nagpakita. Kita ra gyud ang dili makahibalo gumikan kay nabisita sa kaning nga kalibutan, na abuse niya nato. So na ako last nga picture nga ipakita din ha. These are just questions nga ang natong hinuklogan. Have we been watchful in the way we live? Dili sa pagsigi nato og pagbantay sa unsay mga nahitabuan ning panahon na karon. I don't care if you know much about history, pero kung namoy nabalaan about history, current events, then you can share to me kung ganahan mo. Indot man sad. Pero pinaka-importante, have you been watchful? Next, have we been careful in connecting ourselves in the Word, or is the world consuming us? Basig ang kalibutan na nagsig-consume na nato. Nga bisan sa imong pagbasa sa Biblia, kalibutan gyapon na ang imong nahuna. Have we been filled by affairs in life? Affairs doesn't just mean nga kanang mga other mga panginahanglanon. Affairs can also mean nga pwede bitterness, kumakabugaton sa kasing-kasing, or kanik ng the lust of the flesh, or simply just lust lang, or also needs. These are affairs. Dili pwede nga mo judge ta para sa mga dato. Even the poor, even the literally poor, they have affairs nga sila makaingon sila excuse sa Ginoo. Lord, excuse me, just excuse me kay busy pa ko ani. Nga na. Or have we been witnessing both in word and in deed? Pero I think dili kayo nako na siya ma-emphasize ang witnessing if sa mo makatuman sa third one. Have we been filled by affairs of life? If puno ka sa affairs aning kinabuhi, maka-witness pa ba ka? Di nakaka-move ng fourth question. If napuno ka ng affairs sa kinabuhi, saan mo pag-witness? Even sa mong own family, if makita nila nga you don't take the leap of faith, imong batasan, sama ka po sa uban nga mga di magtotoo. The way mo analyze sa mga butang, the way ka mo decide sa mga butang, pareha sa gyapon sa uban mga di magtotoo, how will they see? How will they know that Christ is really working sa mga kinabuhi? So, but if you're already that person, na you wanted to put Christ on top, ani sa mong kinabuhi, now that's the next question. Witness to others. Pero dili na siya kinahanglan that you're really going to follow that step by step. Jesus will give you wisdom. And it starts by confession. Repentance. Ngayon, nang kita nga magangkon, nang nag-ingon kinang Ginoo, ingon si Paul in Hebrews chapter 10:25. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Pero ganako ang last statement. Because as you see the day approaching. Kay duol na ang adlaw. If we still have so many secrets sa ato nga kinabuhi, how will we know unsaan ang mo pagtabang nimo? How will the brethren know kung unsa iangay niya nga i-pray? But I know nga bisan sa akong kinabuhi, Lord, napakaginatudlo papud nako. Kay basin unya mahimo sad pud niya akong talebearer unsa. Kana ganang gisig exercise ko galingon because been reading in Proverbs as well. Magbantay ko sa kundila, maingana. But Lord, napay daghang tabanganan. Uban ako ani Lord, gasige na warning nako diri sunod ang last nimo dayong sulti sa ako basin unya because of the cares of this life, everything will pass unawares. Di na kakibalo nga na kuan na day, balik na day ang Ginoo. So that will be all sa ato mga igsuon, and hopefully this message kay magtusok sa tong kasing-kasing unsa kanila ilang open-ended question, unsa may mo take action karon. Sige, let's pray. Salamat kayo Ginoong Hesukristo sa tanan nga pulong imong nga gipahinuklog kanamo karon. Thank you for opening our eyes. But we know, O Lord, because of the cares of this world, because of the lusts of the flesh, pwede, O Lord God, nga ang kaning imuhang nga gipamata kanamo. Matakuban na sad pod, O Lord Jesus.
That, O Lord God, we might be unaware sa kung unsa na yung nanghitabo sa palibot. Then kalit lang ka nga mo balik, like a thief in the night. Help us, O Lord, knowing na ikaw naghatag ka na mo kanunay sa kaalam. Nga kanunay kami, O Lord God, naka-focus kaning imong mga pulong, O Dios. And if we are still, while we are still living in this world, that we are not going to abuse it, O Lord God. Nga kami magkinabuhi, nga saber sa matag adlaw, O Dios. Uban na kami, mga igsuon sa pagtuo, ikaw nga nahigugma ka namo, himuha nga mga anak. By the blood you shed on the cross, victory is in you. In Christ's name we pray, we give thanks. Amen. Amen. Indeed, our God is mighty to save. Let's sing, brethren, mighty to save.
give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world sing. Singing for the glory of the risen King. Singing, shine a light and let the whole world sing. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world sing. Singing for the glory of the risen King. Singing, shine a light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Salamat kayo, O Diyos. Tinuod kayo, O Lord God. It is for the glory of the risen King. And we are not, O Lord God, nga dapat nga mag-expect if it's a physical king, just as how the disciples expected. Pero, O Diyos, we give glory to the risen King who made heaven and earth. And your kingdom is within the people, O Lord God. And one day, you will get us and take us into that blessed kingdom, that blessed throne. Lord, manamong paglaong gayud, O Diyos, that you will take us with you. Kami nga mga dili takos, kami, O Lord God, who are unworthy and imperfect, na kami, O Lord God, will sit with you in thrones in heavenly places. But Lord God, ako kayo siya nga cost. It will make us live the things that this flesh, O Lord God, wants. Daghang mga butang, O Lord God, nga pwede gayon nga magagapos ka namo, mag-consume ka namo. Help us, O Lord, by the blood you shed on the cross. Kutob sa tanan nga amo ang napaminawan kaganiha. O Lord, nga amo gayon nga mahinuklugan. Nga dili kami, O Lord Jesus, mag-abuse sa mga butang sa aning nga kinabuhi. And not to be overcharged with things that are of this world. Kay bas hindi na namo mabantayan. Haduol na ng imong nga pagbalik, O Dios. Salamat sa tigom. Salamat, O Lord God, sa fellowship. Salamat sa imong nga presensya nga kauban namo. Uban na kami as we continue the rest of this day. And by your grace and mercy, by your Holy Spirit, bring unto us your wisdom and your mercy. In Christ's name we pray, we give thanks. Amen. Blessed be the name of the Lord. Sing, blessed be your name, Lord Jesus. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when it found in the desert place that walked through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I'll turn
Blessed be your name.